Mahilig talaga ako mangolek, pero sinisiguro ko na nagpupunta ako doon sa mga pan-shear na nananalo. At saka sinisiguro ko na yung kinukuha ko sa kanila, yung nanalo. Yung nag-5th overall at saka 9th overall ko, combine siya ng crack, galing kay Sir Mel Galutera, tapos Termi Sexy, galing kay Sir Mark Cruz. Ito, actually, yung dalawang ibon na yun, parehong gift bird lang sa akin. Nung makuha ko yun, pinagbangga ko sila, naglabas kagad siya sa akin, nag-champion. Kung kukuha ko ng bloodline, pati sa mga kinukunan ko, sinisiguro ko by family. Kukuha ko ng isang hen, the following na may pera uli ako, kukuha ko ng cock. Kukuha uli ako as much as possible, ang kinukuha ko 4. Makakabuo ako ng champion line galing dun sa champion pan-shear. So yun, mas malaki ang chance ako kesa i-cross out ko siya sa sarili kong ibon. Ano na siya nananalo na siya sa pan-shear na kinuwanan ko So doon ako magko-concentrate sa line niya. Bakit ko guguluhin yung line na yun? Kaya yun yung nagiging principle ko sa pagkuha ko ng ibon. Meron akong 3 set ng bloodline na nakuha ngayon, tong Delbar. Nandito sa akin ngayon, ginagamit kong breeder. Yung pamangkin niya, na nanalo ng MacArthur, nag-clock sa MPC, nakuha ko, nasa akin na rin. Tapos yung pares nung MacArthur na yon, nakuha ko na rin. So nakabuo ako ng isang family. Etong mga magagaling na ibon din ni Sir Lahi ni Adan, fan ako niyan yung president natin ng MPC. Meron na akong mga more or less, mga 6 na ibon na galing sa kanya. Pero hindi ko yung kinu-cross out, hindi ko ginugulo yung bloodline ni Sir Richie. Gumagalaw na sa kanya So yun yung pinagmi-mix ko ngayon. Ibig sabihin, kumuha ko ng ibon kay Boss Richie, lilipat ko lang dito sa loft ko, ililipad ko yung line niya. Hindi ko kino-cross out. Same as, may mga ibon ako ni Sir Ega Yap, yun din lang ang mini-mix ko. Kung meron talagang nakikita kong producer na nagpo-produce, doon ko umpisa na i-cross out sa ibang line. Kasi baka doon naman makapag-produce din siya. So ganun lang, ganun kasimple. Actually, basic lang ang ginagawa kong pag-aalaga sa ibon. Huwag nating gawing masyadong komplikado. Etong breeder ko na to, ito yung nag-4th overall ko ng, 5th overall ko ng Norte. Ito yung crack Termi. Pasensya na, malikot. Crack Termi. Ginamit ko na siya ngayon. So masusubukan ko na yung bloodline. Meron na rin siyang ililipad ng South. Ipinaris ko siya sa champion din. Ito namang kak, nabili ko to sa auction sa EDL nung last. Napakaswerte ko. Wala yung may-ari. So ako ang unang nag-bid, wala nang nagpalo ng bid. Kasi nung nag-bid nun, nanakot na ako. Sabi ko, ubusin ko 13 month ko niya kasi December yun. So medyo nasinda ko sila, naging breeder ko ngayon. Actually, ang sabi sa akin dito, bloodline daw to ni... Bloodline to ni Sir Manigo. So ang laman na, ang ano nito is the Brent. Etong ibon na to, kaya ko siya nagustuhan, nahawakan ko siya nung bago mag-auction. Among sa lahat ng ibon na finisher, na i-auction dun sa EDL, siya lang ang pinakamaganda ang katawan. So ibig sabihin, bakit ko siya nagustuhan? Ibig sabihin, kaya niyang mag-pass recover sa sarili niya. Hindi ko naman tinatawaran pagka one low praise, ang rules doon, pag ayaw mong kumain, bahala ka sa buhay mo. So, ibig sabihin, talagang ang matitigas na ibon ang nananalo at nagsusurvive sa one low praise. So, nakita ko siya ngayon. Kung makikita nyo, ang laki ng inakay na nito, second clutch, pero makita mo yung katawan niya buong buo. Talaga naman, parang katulad siya nung una ko mabili. So, nag-expect ako ng magandang produce galing dito. Naniniwala kasi ako sa self-development ng ibon. Na pag uwi mo dito, pag uwi nila galing sa karera, hindi mo sila kailangan ipamper, itupid, kung ano man kailangan ibigay. Sila sa sarili nila, kakain sila, iinom sila para ibalik yung mga nawala sa kanilang nutrients. So, ganun ko tinitingnan ng ibon. Actually, hindi ko binibaby ang ang mga pang-racer ko. Kung kumain lang ang pangkarera ko, tsaka lahat ng ibon ko, one day eat lang ako. Pero yung umaga ako nagpapakain, sinisiguro ko na full. Pero sa mga breeding ko, 3 times a day ako nagpapakain. Lagi yang may Taiwan soil. So nagbibigay din ako ng feeds to na pang manok. Pero nung ma-research ko, ang laman niya is high on protein. So sinisiguro ko yon.
hindi ako nagpapatuka ng breeder mix for reason na mataas kasi ang price niya eh. Ang binibili ko, flyer mix. Nag-a-add on lang ako ng mga seeds na mataas sa protein. Turo sa akin ni Paul Swindle na hindi ko makalimutan, Manny, kung gusto mong manalo, pag-aralan mo ang tamang paggamit ng carbo and protein. Ganun kasimple lang sinabi sa akin. Parang sa mga ibang panshare, pag nagpaturo kayo, sa katulad ko, napakasimple ko lang sasabihin, but ikaw na ang bahalang i-upgrade yun, pag-aralan. Sinasabi ko, pag may nagbibisit sa akin dito, hindi ko pinagdadamot na hawakan nila si Wikhika. Sabi ko sa kanila, ganito ang rules para matandaan mo ang body ng champion. Hawakan mo ang ibon, pumikit ka, kapain mo siya. So mapapamiliarize ka dyan sa body na gusto mo. Totoo naman yung sinasabi nilang apple type, yung mga ganon. Pero based on experience, magbase tayo na hawakan natin yung mga champion. Bakit ba sila nag-champion? Ang naging advantage dito kay Wikhika, ngayon ko lang nare-realize, yung foster parents niya nakalaya. Ibig sabihin, natutuka nila yung gusto nilang ibigay. Isa yun sa tinitingnan ko reason kung natural kasi na pinalaki si Wikhika. Hindi katulad ng nakakulong yung parents nila na kung ano lang ibigay natin, yun lang yung maibibigay din sa inakay. So pinapractice ko na rin ngayon yon na ang gagawin ko sa mga breeder ko is yung nakalaya. Naging effective eh. May tinuro sa akin na rule si Paul Swindle kung paano titingnan yung mata. Huwag tayong mag-pairing ng light eye to light eye. Kung meron kang light eye bird, ipares mo siya doon sa dark. Tapos kung may nakikita ka, kuwari ang bloodline mo, normally kasi yung mga crack, mga light yan eh. Gusto mo mag-develop ng crack na dark, kumuha ka ng dark, maano yan. Sabi ni Paul Swindle, lahat ng problema ng ibon, kayang gawa ng solusyonan. Kuwari, may paborito kang bloodline, naglalabas ng pitsuhin. Gusto mo yung bloodline na yun, gusto mo yung sa nasa loob mo. Kumuha ka ng bilog, iparis mo sa kanya. Yung susunod na anak nun, madedevelop na. Naka-infuse na yung bloodline niya, maayos na yung katawan.